Bella Padilla hindi naghuhugas ng bigas. Naging tampulan ng usapan sa social media ang aktres na si Bella Padilla matapos niyang mag-post ng isang video kung saan makikita siyang nagluluto at naghahanda para sa kanyang hapunan. Sa kanyang caption, binanggit niya na ang kanyang chef, na siya rin, ay gumawa ng crispy rice Asian salad na may homemade calamansi at patis butter glazed na pampano. Mula sa isang restaurant na itinuturing niyang pangalawang tahanan. Maraming netizens ang naaliw at humanga sa kanyang mga nilutong pagkain, kung saan binansagan siyang parehong private chef at artista. Subalit, hindi nakaligtas sa mata ng isang netizen ang kanyang hindi paghuhugas ng bigas bago ito niluto. Ipinahayag ng netizen na karaniwan na ang paghuhugas ng bigas bago ito iluto, kaya't nagtanong siya kung bakit hindi ito ginawa ni Bella. Dahil dito, sumagot ang aktres at sinabi na ito ay keto rice. Ang kanyang paliwanag ay ang ganitong uri ng bigas, na tinatawag na shirataki rice, ay hindi kinakailangang hugasan. Tinanggap naman ito ng ibang netizens, na nagbigay diin na ang shirataki rice ay sadyang dinisenyo upang mapanatili ang mga nutrients nito, kaya hindi ito hinuhugasan. Sa katunayan, may mga bansa na gumagamit ng ganitong klase ng bigas at hindi ito kinikilala na kailangan pang hugasan bago lutuin. Ang naging diskusyon na ito ay nagbigay diin sa iba't ibang pananaw tungkol sa paghahanda ng pagkain at mga tradisyon sa pagluluto. Marami ang nagtangkang ipaliwanag ang pagkakaiba ng mga uri ng bigas at ang tamang paraan ng pagluluto nito, batay sa kanilang sariling karanasan. Ang isang bahagi ng netizen community ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at karanasan, na nagdagdag sa usapan at nagbigay ng bagong kaalaman sa mga nanunood. Maging sa mga restoran, karaniwang practice ang paghuhugas ng bigas, ngunit sa mga bagong uri ng bigas gaya ng shirataki, tila nagiging mas nauuso ang hindi paghuhugas upang mapanatili ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Sa huli, nagbukas ito ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa mga bagong pamamahala sa pagkain at mga alternatibong paraan ng pagluluto na nagiging tanyag sa modernong lipunan. Ang mga ganitong diskusyon sa social media ay nagpapakita kung paano ang simpleng bagay tulad ng pagluluto ay nagiging bahagi ng mas malawak na kultura at tradisyon. Ang mga tao ay hindi lamang nagbabahagi ng kanilang mga karanasan kundi nagiging bahagi rin sila ng pagbuo ng mga bagong ideya sa mga nilutong pagkain at kung paano ito dapat ipaghandog. Sa paglipas ng panahon, nakikita natin na ang mga sikat na personalidad tulad ni Bella Padilla ay nagiging inspirasyon sa maraming tao sa larangan ng pagluluto. Bagamat may mga kritiko, mas marami pa rin ang humahanga at sumusuporta sa kanyang mga ginagawa, na tila nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na mas maging mapanuri at masiyahan sa iba't ibang estilo ng pagluluto. Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa halaga ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa social media. Ang mga simpleng usapan at talakayan ay maaaring humantong sa mas malalim na pag-unawa at kaalaman sa mga bagay na hindi natin kadalasang naiisip, lalo na pagdating sa pagkain at kultura ng pagluluto.